Isang linggo bago ang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., balikan natin ang naging hakbang ng kanyang administrasyon sa sektor ng edukasyon sa nakalipas na taon. May report si Julian Bunag. Hindi pribilehiyo kundi karapatan ng bawat batang Pilipinong magkaroon ng maayos at dekalidad na edukasyon. Puspusan nating inaayos at pinapaganda ang ating sistema ng edukasyon. Sa lahat ng mga pinahahalagahan ng administrasyon, ito pa rin ang nasa rurok. Edukasyon din ang isa sa mga pangunahing prioridad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang kampanyang Bagong Pilipinas. Ang kakulangan sa sapat na silid-aralan at pagkatuto ay masikap na tinutugunan ng pamahalaan. Ngayong 2026, isang makasaysayang hakbang ang inukit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa tala ng Pilipinas matapos niyang lagdaan ng 1.3 trillion pesos na alokasyon para sa sektor ng edukasyon, which translates to 4.1% of GDP. This is the first time ever in history that we will breach the 4% international benchmark. Isa sa mga matagal ng hamon sa sektor ng edukasyon ang kakulangan ng pasilidad. Kaya naman naglaan ng 17.27 billion pesos para sa pagpapatayo ng halos 5,000 silid-aralan sa bansa. Patuloy din ang rehabilitasyon, pagpapaganda at modernisasyon ng mga eskwelahan at learning facilities sa 25,000 silid-aralan sa mga pampublikong paaralan. Bago magbukas ang klase ngayong taon, mahigit 10,000 ang kinabitan ng CCTV para sa seguridad ng mga paaralan. Halos 13,000 silid-aralan naman ang mayroon ng reading nooks para maisulong ang culture of reading. President Bongbong Marcos really values learning among our children, our Filipino children, and yung pag-promote din ng love for reading. Kaya nga po may mga storybooks din na kasama. I think it's also still part of the whole of government initiative to address the learning poverty, the learning crisis. ito ang San Francisco National High School sa Bago Bantay, Quezon City. Isang magandang halimbawa ng mabilis na pag-aksyon ng Pangulo pagdating sa usapin ng classroom infrastructure. Noong June 10, 2026, nang bisitahin ito ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para tiyaking ligtas ang bagong gawang Dow Building at Henry C. Senior Hall. Taong 2025 nang matupok ng apoy ang two-story building ng San Francisco National High School bago ang pagbubukas ng klase. At dahil sa commitment ng Pangulo na mapalitan ito ng mas marami pang classrooms, ito na ngayon ang 4-story building na may 60 silid-aralan. Sa ating buting Pangulo, President Ferdinand Marcos Jr., maraming salamat po sa bagong gusali pong ito, sa bagong classroom po ng aming mga bata. One shift na po mga bata at alam po namin magkakaroon po ito ng positive impact po sa edukasyon. Kami kumpiyansa nagaganda po ang kalidad ng learning o pagkatuto ng mga bata dito. Napakita natin na kaya pala with political will ni Presidente at pagtutulungan ng mga ahensya. Patuloy din ang modernisasyon sa mga kolehiyo at pamantasan. Isa sa mapapalad na naisaayos ang West Visayas State University College of Law. That is why we continue to improve the field by investing in education and institutional reform. The progress of our nation begins with the empowerment of its people. Pinapalakas din ng pamahalaan ang higher education at binibigyang oportunidad ang mga mag-aaral sa kolehiyo. Matapos ang 9 na taon sa kauna-unahang pagkakataon, mula nang maisabatas noong 2017, napondohan na ang Universal Access to Quality Tertiary Education Act. Mas maraming kabataan ang nakakapag-aral ng libre o mas abot kaya sa state universities and colleges at local universities and colleges. Nabigyan din ng scholarship ang higit 2.2 milyong estudyante. Ngayong taon, inilunsad ng Commission on Higher Education ang Bagong Pilipinas Merit Scholarship Program na tumutulong sa kabataang salat sa pinansyal na aspeto. Tinutugunan din nito ang kakulangan sa workforce sa ilang sektor gaya ng agrikultura,
kalusugan at teknolohiya. Dito sagot ng gobyerno ang matrikula, stipend allowance at academic excellence incentives ng mga kwalipikadong mag-aaral. Nagdagdag din ang pamahalaan ng child development centers sa mga liblib na barangay, hindi lang para tutukan ng pag-aaral, kundi pati ang kanilang nutrisyon, cognitive at social development. Pinagtutuunan din ng pansin ng Pangulong Marcos Jr. ang mga reforma sa edukasyon upang mas mabantayan ang kalidad ng pagtuturo at pagkatuto, masuri at matugunan ng mga suliranin sa sistema ng edukasyon. Pinalawig pa ng pamahalaan ng 2 taon ng operasyon ng 2nd Congressional Commission on Education o EDCOM-2. Mahalagang parte ang ginagampanan ng mga guro sa paghubog ng kaisipan at kinabukasan ng mga mag-aaral. Kaya naman, siniguro ng Pangulo na nakukuha ang karampatang benepisyo at pagkilala sa mga guro bilang mga pundasyon ng edukasyon. At sa tulong ng Expanded Career Progression o ECP, libo-libong guro ang na-promote matapos ang ilang dekadang paghihintay. Nagbukas din ng karagdagang 32,000 teaching positions sa mga pampublikong paaralan para sa school year 2026 to 2027. That is why our responsibility as a government is to stand beside you, making your profession more sustainable, more dignified, and more rewarding. Siyempre, bilang guro, kahit ba masipag ay magturo, lalo kang magiging inspire na magturo at kasi nga napakaganda ng kanyang programang ginawa para sa amin, malasakit na sa amin. Sa tulong ng mga inilunsad na karagdagang proyekto, polisiya at pondo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa sektor ng edukasyon, pinatutunayan lang nito na malaki ang kanyang pananalig sa magagawa at epekto ng kalidad na edukasyon para sa mga Pilipinong mag-aaral. Ang taong ito kung saan nalagpasan ng bansa ang global benchmark para sa pondo ng edukasyon, ang isa sa mga legasiyang iniukit ng kanyang administrasyon sa kasaysayan ng Pilipinas. Ako si Julian Bunag para sa SONA 2026. Ako po si Sofia Potenciano. Para maging updated, manatiling nakatutok sa Congress TV, Congress TV Digital at iba pa naming social media pages.